sa luho ko na hindi ko makita sa sarili ko kung nasaan. So yun yung sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy sa perception niya meron, sabi ko nga sa kanya willing akong maglabas ng mga evidences ng mga deposit slips na meron ako ngayon na hawak and mga resibo na hawak. Meron ako. Tapos, syempre, ang sabi ko nga, sinasabing ninakaw na pera, buong buo niyang nakuha yung pera niya na 11 million pesos na kahit hindi niya hawak yung passbook niya, nakuha niya. Kumuha lang siya ng affidavit of loss, got it notarized, then pinasa niya sa BDO. So, pwede naman yun kasi sa kanya lang naman nakapangalan yun. Hindi naman kami joint account. So, freely niya na makukuha yung pera niya. Kaya buong-buo niyang nakuha yun. Ay, actually hindi. Kasi nung chinek ko pala siya dun sa, may friend kasi ako na teller, parang may 10,000 na maintaining balance na natira dun sa passbook niya. Mami, ano po yung 11 million? 11 million, ayun yung mga cash incentives niya na nakuha niya during World Championships 2019, Southeast Asian Games 2019, Southeast Asian Games 2021, yung binigay sa kanya ng talent fee ng Milo na 1 million. So, yun. Andun lahat yun, naipon. So, may mga pumasok sa land bank niya na yun yung hawak ko na ATM na pwede kong ma-withdraw. Na ayun naman yung ginamit namin, ginamit ko na ipang fully paid dun sa bahay na na-acquire ko 2016 sa Cavite. So kaya hindi nakapangalan sa kanya yun. Sa akin nakapangalan kasi kaming dalawang mag-asawa ang nag-acquire 2016 since during that time wala pa naman siyang big amount of money. So, yun. Tapos nung, sabi ko, fully paid na kasi sayang yung, nung chinek ko kasi yung magkano pa lang yung nababayad ko sa monthly, parang, ang laki nung interest. So, fully paid ko siya. So, kinuha ko siya dun sa, sa land bank account niya. Nabanggit din naman ng ate niya na magbabayad si mama if fully paid na yung bahay. So, yung kanino pong pera yung nasa land bank? Sa kanya yon na pera. Yun yung ginamit Yun yung ginamit kong pang fully paid. Ginamit kong pang renovation para pag uuwi siya ng kasi ayaw niya nang umuwi dito kasi hindi nga raw siya safe, so ayaw niya nang umuwi dito. So ang sabi ko is pagandahin yung bahay sa Cavite para sana komportable siya na matutulog doon, na makakapag-relax, makakanood ng TV and all. So kaya kinumpleto ko ng gamit yung bahay namin sa Cavite kasi nga nilook forward din namin na makita niya yung bahay na pinagawa doon. And for sure, alam ko naman na nakikita niya kasi every now and then nag-send ng video yung tatay niya. So yung kinakabit namin yung mga Sintra board niya, alam ko, naka-video yun. Sinend sa kanya ng tatay niya. Yung pinagawa kong parang from floor to ceiling na Sintra board din. Alam ko, nakita niya rin yun. Kasi nga, binivideo talaga ng tatay niya. Yung, Mami, alam po niya na kinuha niya yung pera dun sa land bank, pangbayad dun sa bahay na sinasabi niyo. Nasabi ng anak ko sa kanya na, kasi nung parang yung time na nangihiram yung eldest ko sa kanya, sabi niya ganon, kay mama may pera. Sabi ng anak ko, magpo-fully paid kasi si mama ng bahay na sa Cavite. At umuo po siya. So, sige, let's say, kahit hindi siya umuo. Diba? Kahit sabihin na natin na hindi siya umuo, ang sa akin lang din kasi dito is hindi ko nilusta yung pera niya. Hindi ko ninakaw yung pera niya. Ayan, pwede niyang ibenta kung gusto niya. Ibalik lang niya yung dinaw namin doon, tsaka yung binayad namin doon since 2016 up to 2019. Mami, saan po ba nanggaling yung issue na yan na ninakaw niyo raw po? Sino po nagsabi? Actually, siya sinabi niya in front of my face na ninakaw ko yung pera. Kasi hinahanap Pero wala niya. pong nag-post sa social media. Meron din. Yung girlfriend niya nag-post sa social media. Tapos although hindi sila nag-name drop, pero kasi, alam na, maraming nakakaalam na
meron kaming hindi pagkakaunawaan, especially nung girl. So, ini-screenshot yung mga post, sinesend sa amin. Kasi nakablock na sa akin yung babae, pero nalalaman pa namin kung ano yung mga pinupost niya about us. Okay. So, yun na lang, mami, clarify nyo na lang na wala kayong ninakaw sa kanya. Wala naman talaga. Ngayon, sabi ko nga, kung sa perception ni Kaloy, wala naman akong magagawa, di ba? Pero kasi meron siya palang hinahanap na ano kaya doon yung nag-ugat, yung 170,000 na cash incentives niya way back 2021 World Championships, no? Sa akin talaga binigay ni Ma'am Weng. Sa ayo ko ibibigay. Kasi alam din nila yung nung girl. So, siya parang red flag sa kanila yung girl. So, ako yung kinontak talaga kasi hindi ko naman malalaman na may cash incentive siya kung hindi ako kinontak. So, sa akin ibinigay. So, yun, pinasok ko siya sa BPI sa para tapos ginawa ko siyang bond for credit card. Yun nga, sabi ko nga hindi ko siya ma-withdraw agad-agad kasi kailangan 2 years muna. Otherwise, magbabayad ako ng penalty. Tapos for approval pa siya. Ano ba yun? Ay, sa kanya yun? Pag hindi, sa kanya yun. Ayun nga yung cash incentives sa na. inyo? Oo, ni Sino po? Ma'am Weng. Sino po si Ma'am? Secretary General ng Gymnastics Associations. Okay. Nung sinabi rin Ilang naman, yung pera? Kailan po yun? sinabi rin naman niya kay Ma'am Cynthia na kay Anggi ko ibibigay yung pera. Kasi nakita kasi nila, nung si Kaloy ng visa, mag-aano siya ng visa, no? Since medyo mabagal gumalaw yung sa kinauukulan, so hiningi sa akin ni Ma'am Weng yung bank account ni Kaloy. So pinicturean ko. Yung una nga lang yung pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, hanggang dulo. So pinicturean ko hanggang dulo. So siguro nakita nila, ina-account nila yung pera ni Kaloy na andun yung 11 million ni Okay, so Kaloy. ano po yung gagawin niyo bukas, ma'am? May sasubmit po kayo na passport sa amin. Yes, oo. Pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa sa tawag dito sa land bank niya kasi dun pumasok yung ibang mga so nagbigay kami sa KG management parang share yung parang I don't know kung 30% or yun na 100,000 ang halaga. Syempre 50,000 lang naman ang withdrawal sa ATM. So, ilang withdraw yun. Tapos, meron pang iba na parang share ng Gymnastics Associations. Basta overall total niya na ibinigay is nasa kalahating milyon and meron tayo, marami. Yung sinabi niya na bibilihan niya ng motor yung papa niya. So, nabili naman. Doon namin kinuha yun sa land bank niya. So, kinash out namin kasi kung uutangin pa, sayang pa dahil isang motor pa ulit yung tubo, di ba? So, yun. Tapos, ano pa ba? Yung pinang-open namin ng motor shop sa Cavite. Doon din namin syempre kinuha. Actually, meron pa nga doon may pera pa doon si Drew na 50,000 pesos na sinama ko para pandagdag sa puhunan. Doon sa So, intact naman yung mga lahat intact. Kung gusto niyang kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala namang problema. Magagawa naman, pwedeng hanapan ng buyer or whatever, di ba? Yun lang, yun yung ko. Mami, bakit isusurrender niyo yung passbook? Saan po? Hindi ko siya isusurrender, no? Sinurrender ko siya doon actually. Saan po? Binibigay ko sa kanya. Kay Kaloy. Yung passbook niya binibigay, ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na. And yung ID niya doon yung TIN ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng BDO Life niya, Opo, na Mami, fully sorry, paid, plus yung Sun Life. Bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siya umuwi dito? Matagal ko na yung binigay. Parang way back 2023. Last Kung baga year. parang sinasabi niyo po na ibigay niyo na sa kanya. Binigay so wala ko, na pero- kayong hawak na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman, hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Diba? Alam mo na, alam mo lang na maraming withdrawal sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. Naka-itemize lahat yun doon. Tapos, parang,
kailan ko ba naalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga nasa almost, kulang 700,000. Parang nung isang araw, kulang na na doon lahat yun pumasok sa, niya. So, Mami, to be clear, ang gusto nyo lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM, any document, or any financial na mga dokumentos ni Wala Carlos. na, wala na akong Yun lang yung hawak. gusto mong Oo, sabihin. wala na akong hawak, binigay ko na, sinorender ko, since hindi naman niya kinuha, tinago ng GAF staff. So, yun yung kukunin ko bukas, syempre, to, evidential din yan na ito yung magpapatunay na intact yung pera niya, na nakuha niya, yung 11 million. At gusto din niyo pong ilinawin na wala kayong ninakaw. Yes. Pero may pera pa siya sa akin, 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever, maibigay ko lang sa kanya. Pero maghihintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Okay. Pag sinoli ko yung credit ko. So, yun. Mami, parang kasi to medyo financial side na yun. So, ayaw niya na lang din pong mag-react regarding sa kanyang pagkapanalo. Oo, ayoko nang mag-react, no? Ayoko na. As much as possible. Ayoko. Kasi alam mo nga, kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang bank account eh. Meron, dalawa yung bank account nila, isang Metrobank, isang BDO. Meron itong dalawa ko ding anak na tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatumbling. May hangganan. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na kinuhanan ko rin sila ng insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Ganun yung inaano ko sa kanila. Kahit kay Kaloy, dalawa ang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turn over ko sa kanya. Tapos yung isa 4 na taon ang nabayaran na noon bago turn over sa kanya. Mami, ito alam ko naman na medyo obvious pero for the record, masama pa rin ang loob mo. Oo naman. Masama yung loob ko. Parang, syempre nandun yung pain eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang, gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami, tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Actually, meron naman konti, no? Kasi yung eldest ko, medyo maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh. Tapos parang ayun, natitrip niya ako, international, hindi lang yon, and siya yung katulong ko rito sa paggastos sa bahay, no? Siya yung nagbabayad ng tubig at ilaw, and ako naman sa internet and sa foods namin. So yun yung doon, no, na parang hindi ko kasi rin makita eh, yung saluho na sinasabi ng mga tao na parang wala akong luho eh, na parang wala akong masabing actually, eto kanya nga to. Sa luho po, sino po nagsabi si Carl? Hindi naman po, yung mga tao na mga sinasabi na nilustay ko sa luho ko. Pero, Kaya ko naman bumili para sa sarili ko. Binibilihan naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, Mami, kahit paano, syempre, kayo yung ina, no, sa inyo na galing si Carlos. Somehow, kahit may sama kayo ng loob, natutuwa pa rin kayo na nakuha niya yun. Siyempre, no, niya yan eh, pangarap niya yan eh. So, sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ko, na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Mami, last na lang po sa akin, may possibility pa po bang mga mag-ayos kayo? Pagka uwi niya, tapos sakaling kausapin. Ay, pag uwi niya, no, depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now, sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang
Diba? Na parang, o after kami sa pera kasi nanalo. No. Okay. Thank you po.